Panibagong araw, panibagong pag-asa na naman mga mi. Eto nga at gumawa ko ng cheese stick na masarap na pang merienda at higit sa lahat. Maganda rin itong pangbenta mga mi dahil sa recipe nito marami nang magagawa natin. Kaya kung interesado ka, tara samahan mo ko hanggang dulo dahil napaka-easy lang nito gawin. Pero bago yan mga mi, ma-share ko lang kaninang umaga, eto nga at papaliguan namin itong aming tuta. Ang pangalan pala nito mga mi, si Margarita. Tingnan nyo naman mga mi kung gaano siya nag-e-enjoy sa pagpapaligo sa kanya. Ang botsyog at ang kapal din pala ng balbo nito. Kaya naman kapag lumaki ito ay nakumi para lang din siyang stop toy. At dahil na busy nga kami mga mi, kaya naman eto at gagawa na nga tayo ng cheese stick. Dito sa aking pan, nagmelt tamang po ako ng 1/4 cup na margarine. Nang mamelt na nga po mga mi, eto naman at naglagay na ako ng 2 cups na harina. Nang mahalo ko na nga ng mabuti mga mi, eto naman at dahan-dahan ako naglagay ng tubig para maluto na po itong ating harina. Sa paglalagay po pala ng tubig mga mi, kailangan po dahan-dahan lamang para hindi po mapasobra. Maglalagay na rin po pala ako ng 2 tablespoon na cheese powder. Then 1/3 cup na puting asukal. Pang-balance sa alat at lasa ng ating cheese stick mga mi. Then saka ko nga po ito hinalo ng mabuti. Kabuuan mga mi, nakagamit pa ako ng tubig dito ng 2 in 1/2 cup. Nang ganito na nga po ang itsura niya, malapit na siyang maluto, saka naman ako naglagay ng cheese. Optional lang po yung cheese mga mi, pwede naman kahit hindi na kayo maglagay. Pero dahil meron naman kaming cheese at mas masarap nga at mas malasa kapag meron ito, kaya naman naglagay na po ako ng 1 bar na cheese. Ito po yung klase ng cheese mga mi na madali lang po siyang mag-melt. Then hinalo ko lang po ito ng mabuti mga mi. At kung meron naman po kayong napansin na bubong cheese, okay lang yan mi kahit hindi na natin yan durugin. Kabuuan mga mi, nailuto ko lamang po ito ng 13 minutes. Then ang okay na nga po, eto na at magbabalot naman tayo. Hindi ko na po aantayin pa na tuluyan na siyang lumamig. Bali, gagamit mo pala ako dito na medium size na lumpia wrapper. Mas okay mga mi kung ganitong klaseng lumpia wrapper po yung gagamitin natin. Bali, hinati ko po pala ito ng pagganito mga mi, yung isang wrapper, naging 4 po sila. Nang magupit ko nga ito mga mi, ganito na po yung itsura nila, naging triangle po yung shape ng ating lumpia wrapper. Dumako naman tayo dito sa ating pandikit, eto nga at nagtunaw na ako dito ng harina. Pinakatunaw ko na lang po na maayos yung harina mga mi. Then, saka na nga po ako dito nagbalot. Easy lang naman po yung pagbabalot natin mga mi. Tingnan nyo na lamang po yung proseso na ginawa ko. Make sure lang mga mi na maidikit po natin ito na maayos at mailak po natin yung gilid para kapag prinito po natin ito, hindi po sila bumuka. Mabanggit nyo na rin po pala kung sa pandikit naman, mas okay talaga kapag harina kesa sa tubig lang. At mas okay din mga mi na meron kayong katulong sa pagbabalot ito para hindi kayo mainit. Medyo marami din po kasi talaga magagawa natin dito mga mi. Kabuuan po, nakapagbalot pa ako dito ng 180 pieces na cheese stick. Nang mabalot ko na nga po ito mga mi, eto naman at dito na tayo sa pagpiprito. Kailangan lamang po mainit na po yung mantika bago natin ilagay itong ating mga cheese stick. Kapag nailagay na po pala natin ito, wag po muna natin ito agad hahaluin para maiwasan po na bumuka ang ating mga cheese stick. Sa pagpiprito naman pala nito mga mi, naku, napaka-easy nilang po. At sa nakita nyo na ganyan na po yung kulay niya at sa tingin nyo malutong na sila, pwede na po natin itong hanguin sa mainit na mantika. O ayan mga mi, meron na tayong merienda at pwede pang pangbenta. Sa sausawa naman pala mga mi, nagmix lamang ako ng ketchup at mayonnaise. Nilagyan ko lang po ito ng asin at paminta.